Ganun-ganun. Akala mo kung sino mga magagaling, di ba? Oh, ipamukha ko sa inyo dito sa vlog na ito na mga talagang sadyang bobo kayo, mga loyalista kayo. Oh, totoo. Mamaya. Hintay kayo. Dito lang yan sa Don Mar TV. Bugbugin ko kayo ng argumento. Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, marami po ang mga nangyayari ngayong araw na ito. At una nating pag-uusapan yung walang katuturan na impeachment na nangyari sa Kamara. Isang fishing expedition. Yan ang una nating pag-uusapan dahil po dito sa mga bintang nila kay BP Sara na hindi naman ito sa mga eksperto, sabi nila yung SALN ni VP Sara na parang ini-investigate nila, hindi naman yan kasama sa reklamo ng impeachment. Kaya nga isa sa mga highlights dito sa vlog natin ngayon ay tumpak na tumpak itong ipapakita kong video sa inyo patungkol po dito sa sinabi ni Paulo Marcoleta. Kasi po itong si Paulo Marcoleta, Representative Paulo Marcoleta, siya lang po ang may bayag dyan na nag-explain na ini-expose natin itong SALN ni VP Sara. Ang pinag-usapan yung transaksyon, yung labas-pasok ng pera sa bank account ni VP Sara. Tapos ngayon, kahit pa nagnakaw si VP Sara, kung sa tingin ninyo, dyan sa SALN niya, kung illegal man yan o legal man yung perang naglabas-pasok sa kanyang bangko, hindi naman yan ang reklamo sa impeachment. O kung gusto ninyong magreklamo patungkol dyan, you can file another impeachment complaint by next year. Kasi hindi man yan pwedeng mag-file ng impeachment complaint sa loob ng isang taon. Di ba? Kasi papaliwanag ko mamaya. Kasi hinahanapan talaga nila ng butas ang SALN ni BP Sara. Na pinipilit nilang may kasalanan si BP Sara. Sa kanilang obsessed na kulayan ng itim si BP Sara, pati si Trillanes ininbita na nila. Kung ano-anong pinagsasabi ni Trillanes. Hindi naman naniwala ang taong bayan kay Trillanes. Okay? Tapos, ini-explain dito ni Congressman Suntay yung labas-pasok na pera ni VP Sara. Okay? Mamaya, kasi sa social media, yung mga iyakin na mga loyalista, hala kayo ngayon mga DDS, ang hirap na ipagtanggol ni VP Sara, may klaro na raw yun kasi may ebidensya sa bangko, mga ganun-ganun. Akala mo kung sino mga magagaling, di ba? Ipamukha ko sa inyo dito sa vlog na ito na mga talagang sadyang bobo kayo, mga loyalista kayo. Totoo, mamaya. Hintay na kayo. Dito lang yan sa Don Mar TV. Bugbugin ko kayo ng argumento. Pero bago ang lahat, like and share this video para marami po ang makaalam sa katotohanan. At sa mga bago pa lang dito, subscribe na po kayo. Okay? Ito, unahin muna natin itong balita na ito. Sa mga bali-balita sa mainstream media, parang tuwang-tuwa sila sa hearing. Di ba? Para mukha talagang may kasalanan si VP Sara dahil sa SALN ni VP Sara. Talagang ang mainstream media ay nakatutok lahat dito sa hearing na ito. Ito yung isa sa mga highlights ng mga balita ngayon patungkol kay VP Sara. Sa mga bobo na mga audience, guilty na si VP Sara. Guilty. Ganun. Ito yung balita. Hinimay din ang SALN ni VP Sara sa impeachment hearing sa Kamara. Dito na bisto ang pagtaas ng kanyang net worth kahit wala siyang cash declaration sa loob ng... Isa pa yan sa kabubuhan. Itong si Bernadette Barbers ba yun? Bobo siya mag-analyze. Para bang ini-explain niya na every year raw, kasi binabasa nila taon-taon binabasa nila yung mga business ni BP Sara, na ito yung business ni BP Sara, ganito, ganyan. Tapos, parang ipinamukha nila sa taong bayan na kada taon nag-i-increase ang pera ni BP Sara. Di ba, bobo? Alam ka naman, sino ba namang magne-negosyo na hindi mag-i-increase ang pera? Huwag ka na lang magnegosyo kung sa tingin mo lugi ka. Parang kasalanan pa ni BP Sara na successful ang kanyang business.
Kasi, doon, nag-increase ng tag 8 million, nag-increase ng 20 million, ganun, ganyan. In-announce nila doon. Siyempre, nagne-negosyo. Hindi ba marunong magnegosyo? So, doon pa lamang, it only shows how great leader, makapag-asenso siya sa kanyang sarili. Kasi sa kanyang mga business, hindi po palpak ang kanyang mga business. Kasi matalino siya. So, meaning to say, there is nothing wrong about kung mag-increase ang kanyang SALN every year. Ang nakapagtataka, yung nag-i-increase ng billion-billion sa isang araw. Yung isang araw lang, yung sa flood control. Tingnan nyo yung mga bank records na nagnakaw ng mga flood control anomaly. Sa isang araw lang, sa isang maleta lang, 500 million. Ikukumpara mo dito, nagrereklamo kayo kasi sa isang taon, nag-increase raw ng 8 million, sa isang taon, nag-increase na ng 10 million. So, meaning to say, si BP Sara, kurakot na. Tumatanggap na siya ng mga anomalya, mga legal raw, mga galing sa drug lord. Kaputahan ninyo. Siyempre, may negosyo yan. Alam nga naman magnegosyo ka na hindi ka aasenso. Huwag ka na lang magnegosyo kung lugi ka. Mga gago. Ilang taon. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Meron naging cash declaration si VP Sara sa mga piling taon ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Base ito mismo sa ipinakitang kopya ng Office of the Ombudsman nang humarap ito sa House Committee on Justice ngayong araw. Dumalo si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa impeachment hearing laban kay VP Sara. Kasama si Attorney Karen Bato mula sa Central Records Division ng Office of the Ombudsman. Base sa SALN na hawak ng tanggapan na hinimay sa pagdinig, walang naging cash declaration ng bise mula 2019 hanggang 2021 o noong nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. At ganoon din sa mga idineklara niyang SALN nang maupo siya bilang pangalawang pangulo mula 2022 hanggang 2024. So sa madaling salita, yung kanya pong cash na dineclare was only from 2007 up to 2018. Isa pa tong bobo mamaya. Watch ka sa akin. Tama po ba? Based on our received copies of the SALN, Your Honor, yun po yung lumalabas na years na meron po siyang declared cash on hand and bank deposits. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposit. Dahil dito, wala nang nasabi si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa kanilang natuklasan kung hindi. Hindi wow. Ayon sa Di ba? Wow. Wow mo yung mukha mo. Wow, talagang sinusugnuran nila Sinusugnuran nila na parang magkasala. Ano talaga? May anomalya si BP Sara, ganun. Watch kayo mamaya sa argumento ko, Thus, maaaring paglabag sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ang hindi pagdeklara ng cash assets dahil maaari itong maging basihan ng misdeclaration of assets. Maaaring humarap sa 1 month and 1 day to 6 months suspension ang mapapatunayang first offenders nito, habang dismissal from service naman ang kaharapin ng opisyal na pangalawang ulit namang lumabag dito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. So, ang argumento nila, si VP Sara raw, ganito kasi iniisa-isa nila yung 2018, 2019, 2020, saan nangyaring transaksyon ni VP Sara. Example, bigyan ko kayo ng example. Binigay nila yung numero kung magkano po mga ilang transaksyon. Sabi nila, there are 20 transactions ang nakita doon sa bank records ni VP Sara. 20 transaction. Tapos ipinakita nila yung pera, 47 million. Example lang ito 20 transactions sa 47 million. So syempre ikaw na taong bayan na nakikinig sa hearing ng Kamara, sasabihin mo, grabe naman, ang laki ng pera na yan, 47 million. Within 20 transactions, naka 47 million si BP Sara. Tapos ang i-declare ni BP Sara, 8 million lang. Yan ang argumento nila example lang, 2018. Ang transaction ni BP Sara umabot ng 47 million. 47 million. Tapos, ang dineclare ni BP Sara sa 2018, 8 million. Kapag makikinig ang taong bayan, anong sasabihin? Grabe, corruption yan. May anomalya yan kasi 8 million lang ang dineclare ni BP Sara, tapos dito sa transaction, 47 million. Ganon. Eto, ipapaliwanag ni Suntay para isampal ko sa inyong lahat ang kalokohan na logic na yan ng argumento na yan. Ito, pakinggan nyo si Suntay. Tama naman talaga ito si Suntay. Nakakalula yung amount. Pagkatinig mo, 3 billion, di ba? So, ibig ba sabihin yan, how do we compute itong transaction na ito? Kunyari ako,
may nag-deposit sa akin na 501,000. That's considered one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin. That's another transaction. Tama po. Outflow naman. So, outflow naman yon. So, magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba? Mali? Ah. So, ganun yon. So, Di ba? Naintindihan niyo ang sinabi ni Congressman Suntay? Hindi mo pagbabasihan ang transaction na kung ano yung transaction, yun rin ang i-declare ni VP Sara Asal-en? Bobo na ba kayo? Tangina ninyo, ang bobo ninyo, no? Anong ibig kong sabihin? Ang transaction umabot ng 47 million kasi hindi mo alam. Di ba? Ganito yan. May nag-deposit sa'yo 1 million. Okay? Kasi siguro nagbayad ba? O ano? May nag-deposit sa iyong bangko 1 million. Tapos ikaw naman, sabi dito, ibinalik ko itong 1 million sa inyo. Kasi, ililipat, may bibili na naman akong another 1 million rin sa inyo. Di ba? For example, may binibili ka, ha? Ikaw, example, ganito. 1 million, may 1 million, may binibili ka. Ganun. So, nagpalabas ka ng pera. Ngayon, may nagbayad rin sa'yo. Okay? Na 1 million. Kasi ganito yung transaction. So, 2 million na yun kaagad. Di ba? Kinakount nila yun as pera ni VP Sara. Ang labas-pasok. Di ba? For example, 500,000. Tama itong nga. Okay, sir, nagbayad siya ng 500,000 sa ganitong transaction. Tapos, sasabihin rin din sa kampo dito sa ni VP Sara, okay, ito rin yung bayad ko sa ganun. Yun, 500 yung transaction ko dyan. 1 million na kaagad yun. Di ba? Naging binobo niyo yung tao eh. No, hindi pa nga natin alam. Kasi meron tayong mga kaibigan na sabi, Madam, ilalagay ko yung pera ko dyan sa bangko mo. 1 million. 1 million. Kasi yung 1 million na yan, unti-unti ko yung kukunin yan. Diyan lang muna yan ilalagay ko kasi para bang cash in ba? Through the business of VP Sara. Kasi kapag may business ka, ang pera mo, paikot-ikot yan. Yung mga transaksyon na yan, hindi mo alam kung ano ang nangyari na yan. Hindi ibig sabihin, mataas yung transaction money, lahat pera yun ni VP Sara. Naintindihan nyo? Kasi, merong tinatawag sila na nagpalabas ka ng pera, 500,000, naka-receive ka ng pera, 500,000, it will add up. So meaning, 1 million yon. Transaction money. Hindi naman babawas yun eh. Umabot ng 47 million ang transaction. Kasi ang labas at pasok, ina-add up yan. Mga tanga kayo. Yan ang explanation dito ni Suntay. Ulitin natin ha sa mga bobo na mga loyalista para po to sa inyo. nakakalula yung amount. Pagkatinig mo, 3 billion, di ba? So, ibig ba sabihin yan, how do we compute itong transaction na ito? Kunyari ako, may nag-deposit sa akin na 501,000. That's good. Kasi bigyan ko kayo ng example ha, maliit na example. Kasi yung asawa, yung trabaho ng asawa ko, nagtrabaho yan ng parang call center. Every time na meron pong activity, example lang ito ha, every time po na merong activity ang company ng asawa ko, siya yung bibigyan ng malaking pera ng company para i-distribute, para po bilhin yung mga bagay-bagay na para doon na lang ilagay sa kanyang bangko. Like for example, yung kanilang treasurer sa kanilang company. Kasi naalala ko lang ito nung sinabi ng asawa ko na binigyan siya ng ganitong halagang pera, 50,000 for example. 50,000. Kasi po merong event ang company. Tapos itong 50,000 na ito na hawak ng asawa ko, sila yung mag-rent sa sound system. Ang sound system is 15,000. Ganito. At bibili sila ng catering services, another 15,000. Tapos itong remaining 20,000, ito yung bibilhin ng decoration ng event area. So ginamit yung bangko ng asawa ko kasi sila yung maghahanap ng suppliers. Okay? So hindi sa lahat ng panahon kapag titingnan mo yung pera ng bangko mo, sa inyo yan lahat. Yan ang point ko diyan sa transaction na yan. Did you get what I mean? So ngayon, for example, yung asawa ko kasi binigyan siya ng 50,000. Example. Nirelease niya yung 15,000. Okay? Nirelease niya yung 15,000 para sa sound system. Tapos papasok na naman yung add up. May kulang.
Rerenta tayo ng mga magician, may 10,000. Oh, papasok na naman yung another 10,000. Mag-a-add up yan. Okay? Pumasok yung 50,000. Nagpalabas siya ng, yung asawa ko nagpalabas ng 15,000. So, yung 50,000 maging 75,000. Na-add up yung palabas at pasok ng pera. Yan ang ginawa. 12 transaction, 10 transaction. Binibilang yung ilang transaction sa isang taon. Tapos pera na yung lahat ni BP Sara? Ang labas-pasok? See that one transaction. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin. That's another transaction. Tama po, outflow naman. So, outflow naman yon. So, magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba? Mali? Tama po. So, ganun yon. So, basta labas-pasok, nag-a-add to. So, it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9, billion, does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account? Nakakalula yung amount. Di ba? Di ba? Nagets ninyo? Ganyan po kinulayan ng mga taga-kamara. Itong kalokohan nila. Di ba? Huwag kami. Kasi matatilino ang mga DDS. So ito yung tunay na nangyari kanina. Ipapakita natin. Kasi napapahiya po sila doon sa argumento nitong si Representative Paulo Marcoleta. They were never They were not attached. attached in the Opo. impeachment. Wala pa pong ebidensyang... Isa pa to na argumento ha. Even if merong anomalya sa mga transaction sa bank account ni BP Sara, hindi nila ito pwedeng gamitin sa impeachment trial. Okay? Malinaw yan ha. Kasi hindi ito part sa complaint. Napahiya sila dito. nakalakip doon po sa complaint. At ngayon pa lang po natin binubuksan dahil ito po ay kumbaga request ng complainant. They were never attached to the original complaints. Parang this complaint is just merely requesting the committee to produce evidence. Kung ibig sabihin, wala pang ebidensya, nakikiusap sa committee na ito para mag-produce ng ebidensya na wala, hindi nakakabit sa original complaints. It was pointed out that the Salden was only part of a broader allegations of unexplained wealth. But as correctly pointed out by Mr. Marcoleta, or Congressman Marcoleta, those Salden that we want to specifically pinpoint that have material misdeclaration or untruthful declaration was never attached in the first place We are in the not complaint. yet on that, Honorable Garbin. Diba? Ganyan nila hinaharangan kaagad. Kapag meron pong point ang isang representative na makakasira sa diskarte nila, kaagad na haharangin ng babaeng may utang siyang bipisa. Sus! Hinaharang kaagad eh. We are only on the existence of the SALN. We were already through on that. We already voted on the ultimate facts and the sufficiency in substance. And the annexes provided in the complaint, Madam Chair. So what we have here is an improvement of the complaint, of the complainant's evidence. Tayo yung nagpuproduce ng ebidensya eh. Yan ang tamang argument. Tama yung sinabi mo. Di ba? Fishing expedition. Sa original complaint ng yung complainant dito sa impeachment complaint, wala yung dapat ipa-impeach natin si BP Sara kasi meron pong labas-pasok na malaking pera sa kanyang bangko na dapat natin questionin. Wala yun ha. Wala yun sa original complaint. So you cannot use that as the parang matibay na probable cause para i-impeach mo si BP Sara. 'Di ba? Gets ninyo? Pero wala silang pakialam dyan sa kamara. Basta ma-expose lang nila yung bank transaction ni BP Sara, okay na sa kanila yan. Kasi pagdating doon sa Supreme Court, hindi ito makakapasa sa Supreme Court. Bugbog sirado ito sa Supreme Court. Hindi na naman ito, sasabihin na naman yan ng Supreme Court na wala. Ito po ay walang katuturan. Ibabasura na naman ang impeachment na yan. Kasi wala silang pakialam. Basta masiraan lang nila si BP Sara. That's supposed to be the case. Going back to the complaint, as stated, this specific SALN were not attached. And you say... tingnan nyo, we're not attached. Itong SALN na dinebatihan nila dyan, na pinamumukha nilang may ginawang masama si BP Sara, these were not attached in the original complaint. Pahiya sila dyan sa argumento na yan eh. Nga silang lahat dyan. Observance of procedural due process. Ang tinatawag po doon, paano makakapagsagot yung isang respondent kung wala naman specific allegations. Nga silang lahat sa argumento na yun eh. That's for the record. Any other member who wish to? Honorable Marcoleta, please understand that you are not a member of the Justice Committee. No, hindi pa nga nakapagsalita si Marcoleta. Ito na nga mga kabalita.
Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman